Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Hi, good morning sa mga parantabay niya to. Pasensya na kamo ta medyo na huri-huri. Huli man daw at magaling, huli pa rin. Sa lado technical si James Oko. Sa information si Aldrin Orlanda. Sa transmitter si Felix Lagrimas sa Sinman Jimmy Guanzon. Ako po girarayan sa inyong mga kaibahan ngunya na pagkaaldaw di sa programang Barita Asin Platica. Ako po si Philip Baracena. For short, DJ Pugi. Kaya magayon na sirang kan ha aldaw. Alagad paghapon magdara na kamunin kaputi asin payong. Bigla na sanang mina bagsak an makusog na pag-uran. Kasudma dyan po sa sentro kan syudad din Iriga. Kasud mang hapon. Wita nagbabaha na naman. Pero barado na ang mga drainage canal. Dikit pa lang tong pag-uran-uran. Nasa 3 oras pa lang na pag-uran-uran dyan po sa digdi sa tuyang lugar. Kaya ang masunod na administrasyon sa paagi ni Mayor-elect Idsildi Maiwat. Ayan, napopromote na si Sawaturog. Sa paagi ni Mayor-elect Rex Oliva, numanta. Dahil pa nga nakakatuma posisyon, riribaya na. Dahil pa natukaw, nakatuma posisyon na. Pambira, paghuri talaga. Huri man ang isip. Dakol na mga hohosayon dyan po sa kasentruhan ka na syudad din Iriga. Pag nakatukaw na si Mayor-elect Rex Oliva, talagang pagmasdan mo ang merkado publiko ngunyan. May mga tinampo dyan sa circumferential road na rulubak na. Taro yan sa dapat mapakarhay. Tapos ining mga sidewalk vendor na nambarabara po baga dyan sa merkado publiko kan Iriga. Taro sa dakulang problema kay dyan sa merkado publiko. At igwa ng mga nakapwesto. So nakapwesto man, so iba pinapapwestohan pa ang sendang atubangan. Dahil ko maaraman kung isa nagpapapwesto kayan. Baka market superintendent man sana. Ta siyempre yung nakakaaram kan mga pwesto dyan sa syudad kan Iriga. Pagabot dyan sa merkado publiko. Tapos marisa mo po pati dyan, ining mga tubo kan prime water nan lataw-lataw. Kaya ang naglalakaw, minsan nasisingkog na. Dapat ang mga tubong yan nakabaon. Pwede pa yan magkausan ng aksidente. Kung minsan ang motor nag-i-slide na baga dyan, ano man ang mga pakabugtak ni kan prime water. Kaya kadakol pong sayon sa merkado publiko kan syudad nin Iriga. Kapag puun ka na pagtukaw ni Mayor-elect Rex Oliva, nakakompesto ka na bagong sangguniang panlungsod. Siyempre sa pangingenot man yan ni Vice Mayor-elect Rex Oliva. Sana magtarabangan, magkasararo na po dyan sa sangguniang panlungsod kan Iriga para sa karahayan kan syudad.
And of course, pati dyan sa local government unit. Sigurado, igwang mga dakulang pagbabagong mangyayari sa laog ka na City Hall ka na syudad. Laro dyan, ining mga parking space dyan po sa kasentruhan. Nambarabara bagaan mga bihikulo. Minsan mayo ka ng maparkingan na tultol. Una kung anan, atubangan kan sarong dakulang mall dyan, libre. Paparasingil baga. Dapat sarong dakulang mall, digdes syudad kan Iriga, dyan po sa sentro, igwaman yan parking space. Nadain naman dapat nga ni pagpara singilon ang mga nagpapark dyan, lalong-lalo na itong mga mabakal dyan. Kumbaga, dapat ang sarong mall, igwayanin parking space. Bakong nakakaputan pa kan local government unit. Digdi man lang po yun sa syudad kan Iriga. Halos ang mga parking space, gabos na singilon, ang nagpapark. Inianda ko lang problema po digdi sa syudad kan Iriga. Sana bako man arog kaya. Pangapudan ta ki Mayor-elect Rex Oliva na mabago ang sistemang ini. Dan motor 10 pesos. Tuman sa may puro kan sarong dakulang mall digdi syudad kan Iriga. Ang mga four wheels 20 pesos. Ngunyan, may mga naghahapot dyan. Ano nga yan? Pinagtugutan kan sanggunang panlungsod kan Iriga? Na arog kaya ng sistema? Tapos dyan po sa laog kan merkado publiko, abang hiwas kan parking ay kan bakanting lote dyan na pinaglandscapean. Iyan ko ta, kung open baga, palaog yan sa sarong dakulang mall, palaog yan sa merkado publiko, pwede yan na maging parking area. Kaya dapat maggibunin paagi ang lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga na maging husay ang kasentruhan, lalong-lalo na dyan sa merkado publiko, na matawanin parking area itong mga mabakal. Minsan, nagkakaigwa pa po ng diskusyon sa parte ka itong mapark saka itong parasingil. May mga naghahapot, ano nga yan, may ordinansa man nga ka ng syudad na magparapaningil ka mo digdi sa atubangan kan sarong dakulang mall. Siyempre, ang mga namamanwaan, dahil man yan mapareklamo kung sa tama man. Ultimo nga ning mga ngod, nanganganaan ko no, nin plasada o daw man nga nagbabakal kading mga karoson na mo binabang agsa na ngaya asabaw. Kung minsan binabagsak presyo na po bagan mga tipong dyan sa merkado publiko. Siyempre mapagal man baga magparahanap nin mga karoson dyan sa kabukidan. Tapos mapagal magparakaros, magparabunot. Kan pagbunot pati kan mga karoso na yan, ibang klase man. Tapos dapat dahil malanog ta, kung malanog po an tipong o an karoson, madali yun yan magtigsum an kinaros na pwedeng gibuho na buko salad. Ay buhay. Dakol po ang mga pwedeng gibuho na pwedeng baguhon sa syudad kan Iriga, lalong lalo na dyan sa sentro.
saro sa mga dapat pakarhayon an kamugtakan kan mga tinampo. Sa kadakol pong nagtutuyo digdi sa syudad kan Iriga, uno naman nga di syudad man Quintana. Ading mga tinampo sa dilugod nga sentro, kalot-kalot. Iba naglulubog. Yan po sa may tangod kan Ortega Street. Yan mo mahihiling an tresting kamugtakan kan ibang tinampo dyan. Sa bagay, ini madepende kayo ni sa local government unit. Saan pundo po kan syudad nin Iriga, bastante kung niisipon. Hamak mong an inaprobaran kan sanggunang panlungsod kan Iriga, lampas ng 1 billion pesos. Imagine. Kaya lang, kaipuhan mapakarhay ang sinambit ng pundo. Matawanin atensyon itong mga dapat na pagdagusan kan sinambit ng pundo. Taan pundong yan, pagbabaranga-bangaon yan sa manlain-lain na ahinsya kan lokal na gobyerno. Kabali na po ang mga yaon sa barangay. An barangay fund. Taan iba man pating mga barangay nag-aasa pa man giraray sa budget kan lokal na gobyerno. Taigwa man mga barangay na gasino sa naman an internal revenue allotment. Siyempre dai man sinda makakahiro kung mayong ayuda an lokal na gobyerno kan syudad nin Iriga. Good morning palansa sa kuyang mga amiga na mga paratenda dyan po sa Merkado Publiko kan syudad nin Iriga. Si Lynn Pantiserbino. Tapos kay Madam Jen Vera dyan sa Peace Section. Habang sisiram kan sugpo na mga paninda kundi abang gayon man kan presyo. Siyempre kung masiraman ano yan sira, mga mamahalon man yan. Digdi pati sa Merkado Publiko kan syudad nin Iriga ka mga mahal naman daw kan mga seafoods. Ano daw yan? Para galing siton balatan la nakamal pag abot sa di syudad. Hining kaya ang mga seafoods na ini, maski ang karne, anas po yan agricultural products. An may control kan presyo kayan, nagtatawnin suggested retail price iyo an Department of Agriculture. Pero duman sa mga basic as in prime commodities and Department of Trade and Industry. Saka iba pong mga supply ni na sira, bako sa naman talagang hali dyan sa Banuan kan Balatan. Ang iba nga ni hali pang probinsya kan Sorsogon. Siyempre mahal man ang hauling. Iba ining mga bangos pala ni gwapang haling dagupan. Kaya normal sa naman na magpalangkaw nin presyo pero dayman panganaan ang mga parabakal. Sa ansog po minsan nag-aabot nga ni sa 700 pesos an per kilo. Depende sa klase itong mga sorosaradit man pasayan. Siyempre hababa man ang presyo. Do mismo ang karning urig puungon niya nagpapatak na nin 340 pesos ang kada kilo. Kaya iba dahil na nakakabakal ka na karni kun minsan
an manok man lo mismo naglangkaw man po ang presyo. Sabi nga ni kay ni BBN, bababaon niya ang presyo kan bagas. Sabi man kan ibang mga kababayan niya to, maoto gigibuon 20 pesos puno rawan mangyari. Tapos ani ipito na naman sa mga tiyos na paraoma. Dahil mo na magparataram, sabi nga ni kayan, na kung magpaparataram na tapos dahil man mauutob. Pero itong arog man yan kan nangyari kita tay Digong na sinabi within 6 months mawawala ang droga. Mala natapos na lamang sa iyang termino dahil man na totalmente na para ang droga sa Pilipinas. Paanong mapapara yan kung so mga darakulang drug lord, so iba mga Chinese pinapalibre pag nadadakop. Sagin sasabihon nakadulag pambihira. Kadakul bantay madulagan na. Di an kung narog po kayo ng sitwasyon yung ikulong so nagbabantay. Minsan dyan sa kulungan kadakol man kababalaghan. Dalo kun sarong tao digdi sa Pilipinas mayaman, may koneksyon. Ay kadakol pong pinapalibre. Pero kung tios na namamanwaan, minsan madalion sa ng sintensyahan. Pero pag mga may kaya, may koneksyon, ay laygay ang proseso maski ang kaso. Kaya guwaman nga ning ibabayad sa abogado, laygayon ta. Diba nga ni dyan ariglo pa, baka usan ng laygay. Tapos ang kaso. Kaya na nga ni pagparahalo yun da baka nga kita pantundagan kan kaso kay ni. Maski nagkasala, magabat ang kasalan. Kaya ni po na sistema kan hudikatura sa tuyang nasyon. May kinikilingan, may tinititigan pa. Kaya so iba day kuman mabasol, so ibang mga nagre-rebelde. Ta kunday natatawanin tamang hostisya. Pag-abot sa hudikatura. Nangyayari po bagaan kasabihan na justice delay, justice deny. Matindi ang kalakaran pag-abot sa paghanap ng hustisya kan ibang namamanwaan na Pilipino. May nagsasabi nga ni na ang hustisya nga para sana sa mga mayaman. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Nasa tuya pong oras, 1 minuto, makalampas alas 8 nin pagkaaga. Morning sa UNEP High School Batch 87. Ki Pinky Renard. Pinky Gascon Renard. Pero dahil na lamang ba nagpaparamdam, baka nagbalik na duman sa ibang nasyon. Kansaro rayaon da duman sa Banwaan kan Ocampo nagpapalipot-lipot si classmate Dali Briñas saka si classmate Miriam Nagrampa. Maray pa kamo kon kamuyaon sa Kamurawayan girumdumaman kami. Nakakagarumdum sa napermi kung minsan si Freddy si classmate Freddy ta maginirumdum
sa UNIP High School Batch 87. Lalong-lalo na ta garo may diary ni kung saan ang mga birthdayhan, pistahan, okasyon kan mga kabats. May nakakaagid man kaya digdi sa samuyang pag-iriba. Kundi ngunyang garo mapungaw na. So taga timplanin kapi dyan sa City Hall. Baka iapo na siya naman sa GSO. Sa pagbabago ka na siyudad. May mga nakuha po akong informasyon na magkakaigwanin na reshuffle dyan sa laog ka na City Hall. Normal na po yan sa politika. Siyempre, kung nabag-o man talaga ang administrasyon, di iba man ang gusto kaya na ipasunod. Bako naman po yan makangangalas digdi sa Nasyon Pilipinas. Kaya lang, dahil lang pagpara-orasyonan ang BCM. Sabi ni Karundang Raki, ula ngaya. So orasyo imperata. Kan orasyon ni Kibuloy. Pero ang nangyari, gabos na BCM ang maluwas BBM. Mayong maluwas na Bipilini. May nagluwas man kundi bakong makatutubon sabi kan mga kababayan niya to. Magtubod ka mo sa day, tayo yan nangyari. Maray kon si dating Congressman Salportono ta ana sabi sa nakaya. Pag nagkakapaanin bulsa na mayo ng nakapa, mayo ng laog, pangyayari. Digdi man po sa nangyari sa tuyang nasyon sa eleksyon, nakabalik so magician sa kan panahon ni dipuntong dating Presidente Marcos. Kadakol naman po bagang magic na ginigibo sa Commission on Election. Nagpapa-eleksyon ang kandidato, so mga pinapakandidato sa indaman sana. Magpa-plebisito, so nagluwas, perming yes. Kaya dahil na po kita magngalas kaining naging resulta ko siya ng mga panahon. Sabi nga ni kanibang nakakaulay ko, history repeat itself. Tapos, the only permanent thing in this world is change. Pagbabago. Kundi daw anong klaseng pagbabago ta sinasabat man kan history repeat itself, iyo man giraray. Ang nababago lang talaga itong teknolohiya. Saka ito, dahil panggayo uso ang cellphone. Ang mga internet na yan, mayo pa managayo. Kaya kulang pa man sa mga kalukuhan kan sa tuyang mga kababayan. Ngunyan, lakop na ang mga kalukuhan sa social media. Kita pating mga Pilipino, ang iba, kulang nin disiplina. Magkaigwanin cellphone, magkaigwanin internet, malay ni. Tani ba gusto magparaduduldog na sa nakan cellphone, magpara email. Samantalang so mata, nagkakadiferensya pa, so tulak, gutom pa. So kamot, pwede pang mapasma. Pag naghanaw ta, ani ba, halos maghapon na, sige na sanan, duridot kan cellphone.
Laro pa yan sa nakakapatios kan Nasyon Pilipinas na nagkaigwasa na nin advanced technology. Ini nga ni po ang problema. Ang ibang mga kababayan niya to kulang sa disiplina. Disiplinang pansadiri. Na pinagbabawal na nga ni ang pagpara sa cellphone sa laog kan mga opisina. Bako naman po yan alingan kan mga Pilipino. Ang nangyayari, ginigibo kan iba, milita may cellphone, kung ano-ano na sa nabagaan pigpapara laag dyan sa Facebook. Nauso pa ining TikTok. Maski makanos napapagayon, napapadakul ang hawak, magpara burubayle. Kaya kung arog po kayan permian na sitwasyon, ay talagang masakit ang pag-asenso kan Pilipinas. Pag ibang mga kababayan niya to kulang nin disiplina sa sadiri. Hoy, good morning palan ki dating konsyal sa ni Maestrado ka na syudad din Iriga. Asin man sa iyang mga angels. Tapos ki Vice Mayor Liling Malasarte dyan sa Banwaan ka na Baaw. Karahayan lang po dyan sa Banwaan kan Baaw. Ini si Vice Mayor Liling Malasarte may ligasiyang babayaan. Saro kayan pag-repair saka improvement kana sangguni ang bayan. Kukonstruher na po ngunyan na pag-repair, pagpapagayon ka na sanggunang bayan ka na Banwaan ka na Baaw. Pundo po hali mismo ki Senador Tolentino. Sabi kan ibang mga nagmamasid dyan sa Banwaan kan Baaw. Kuno raw ngayang klasikin magrabong nga daruang chief executive. Parehas nga anak ko tindugon ni Mayor Jeff Beseño saka si Vice Mayor elect Jerry Briceño. Baka nga magkinudutan, magguring-gusingan. Kamu man raw nga nako. Pati yan, para maritis pa ninyo. Minsan ka, basta mga federasyon, makonsuelo man na pagparamasdan. Halimbawa, maanggot si Mayor Jeff Beseño, si Vice Mayor Jerry Briceño, takunday nagkakauyon. Siyempre, oposisyon baga si Vice Mayor Jerry Briceño. Sumabi baga si Mayor Jeff Briceño. Ay, pakaraya man raw ninyo sitan sanggo na ang bayan. Kito Baaw. Ay, Diyos ko. Dapat masunod tolo sa akanakang mga gustong kibon. Sumimbag mambaga kayan si Vice Mayor Jerry Briceño. Ay, di ka magparaba at Mayor Jeff. Ako man baga pamayo sa di sangguni ang bayan. Pero pwede man pwede naman kita magtaga-ladlad pag-arog kayan. Sa garo nagdadakol na ang mga kahalintulad. Pero pag abot kan pandemic po, nawaran gayon in income itong mga federasyon. Takan panahon uso sa mga pa-contest sa majorate banda.
magkaigwanin pandemic, nawara baga itong mga pa-contest na ito. Pag-igwaning Piña Francia Festival sa Ciudad Canaga, igwang military parade competition. Kaya medyo nagtitios man po ngunyan sa mga federasyon tarakan COVID-19 pandemic. Nawaran sindanin mga hanap buhay sa iba. Ngunyan pwedeng umangat na naman sa indang buhay. Sa open na naman. Pwede naman magparabaray basay. Pwede naman manaklot. Minsan makonselo man ang mga federasyon dahil po yan kaya kan iba ang kakayahan ninda na doble kara. Sabi nga ni kanibang nakaulay ko, hinahapot ang mga federasyon. Hoy, ano nga kamuta biglang mga nagparadakil? Mga nga ka mo mga kabuti. Di man nga ka mo mga nagmamabres. Ano ninyo kadakil? Grabe ang impluensya. Mas matindi ang impluensya kan mga federasyon sa satuyang nasyon. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Pana po kitang 15 minutos makalampas alas 8 nin pagkaaga. Antes kita magpadagos kan sa tuyang programa, daron tamo na ki classmate James. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Kumakalat breaking tweet ni at hindi ito scam. All caps gamot sa cancer. Question mark. Miracle Tea exclamation. Mapa stage 1, stage 2, stage 100. First 100 emoji to DM will be healed with good hair. Huwag paloko, mag-fact check muna. Ang totoong balita, tunog tama, dapat tama. Isang paalaala mula sa KBP at ng istasyong ito. Click number 2. Order now. Arrow down. Arrow down. Panatang Maka-Pilipinas. Iboboto ko Maka-Pilipinas. Makabayan sa lupang sinilangan. Makataot may respeto sa buhay at pamilya. Siya ay makatuwiran at patas makisama. Masigasig tumulong makaahon ang bawat isa. Makatarungan, makalingat, maalalahanin sa kapwa. Makakasama ang lahat, siya'y di mangiiwan. Siya ay makapagtataguyod ng kabutihang panlahat. Siya ay makabatas. Siya ay makatotoo. Siya ay may malinaw na pananaw para sa makabagong bukas. Higit sa lahat, siya ay makadiyos. Kaya't ayaw niya ng karahasan, siya'y makakapayapaan. Iboboto ko ang isang tao na makakalayaan. Isang leader na makakalikasan. Isang Pilipinong makabuluhan at matino ang pamumuhay. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Gabayan ang Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming panata sa PPCRV. Hoy, paragos po kita digdi sa tuyang programa. Condolence pala sa pamilya ni FPG. Sa gadana si Susan Roses. Sa
edad pong 80 anyos. Pero sa mga artista po, saro ini sa malinig man ang record, si Susan Roses mayong nadangog na kontrobersiya. Dawa, day po sinda nagkaaki, day sunerte na magkaaki sa kasi FPG. Tagmate ko an may diferensya talaga si Susan Roses. May mga aki nga ni si FPG kan nabubuhay pa sa ibang babae. So sa naso nangyari kay FPG, pero apektado man po ito kan eleksyon. Itong magician man duman sa parting Mindanao na pinagsiruhan si FPG kan panahon kan eleksyon na nakalaban niya si dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Kaya dahil nakita nagngangalas sa mga nagiging resulta kan eleksyon na minsan pinagsisiruhan ng kalaban. Tasagkod ngunyan sa Commission on Election may mga magician. Lalong-lalo na yaw na kita sa PICOS machine na sabi. Dahil na nahahali ang pagduda kan mga kababayan niya to. Pag-abot sa Hocus Picus. Saro sa nabagaan ibugtak dyan na kung gano'n itong microchips. Ining sa SD card. Kung gustong gibuho na kung anong gustong ilawag dyan sa SD card ay madali yun. Kung gustong anong paluwason dyan. Kaya dawa pa anong ginibukan mga Pilipino kung isay ang nasa administrasyon, isay ang nasa posisyon, alangan man maggibo ng kalukuhan sa mga yaon sa oposisyon na mayo man sa posisyon. Sa naobserbaran ko, karuday naman po nangyayari itong nakabugtak sa Commission on Election kan mga panahon na ngaya Vox Populi Vox Day. Na gustong sabihon, voice of the people is the voice of God. Pero niya ko, imposible naman yan. Pwede, boses pa kan Diyos. Pero kung boses kan tao, garubako na. Saan tao, pag ginamitan na nin kwarta, talagang nakula ng boses kayan. Ano po ang nangyayari sa Pilipinas? Dahil sa kadakol ng mga tiyos na Pilipino, madaling masilaw sa kintab kan dikit na kwarta. Kan eleksyon, halos gabos man ang mamakalin boto. Ang problema lang, day kayang tapatan kan kalaban. So, kwarta kan kalaban, kanya-kanyang pakulo. Daw si BBM sa mga trolls pa sana, kadakol. Mga vlogger. May kwarta ba yung pambayad? Duman sa mga trolls, vlogger. Si BP Leni nag-aasa sa naman po sa mga donasyon. Kaya ang eleksyon sa Pilipinas, mayo na nga ni bagang nagluwas kaya ito, pinapaluwas sa permi sa mga pangapudan kan simbahan Katoliko, itong 3G, Guns and Gold.
Nagsunod itong media money machinery. Ngunyan mayo na bagang pinaluwas ang simbahan katoliko. Ang nagluwas na so PPCRB. Kining Paris Pastoral Council for Responsible Voting. Tinda kon mga responsable pamanan iba dyan. Pwedeng responsable pa man na magbantay kundi kung arog na nga ni kayo ito kababantay minadjik kaya nabagang girong so PPCRB makasabi ka na PPCRB amo na iton nagluwas na resulta sa iton BCM, BBM di na ka mo para reklamo mga ngod kong Pilipino. Kung naagtauman ka mo, lumaban na sa nakamo sa otra eleksyon. Kung dakol man na oto, kaso iba mga nagkabarakal kan eleksyon, magtios. Kung ano ang gibuhon, pag-abot kan mga panahon duman sa mga nabakal kan panahon ng eleksyon. Hey, good morning kay Franz Bardonado Onyedo asin man ki punong barangay Weden Salvadora ki Ma'am Impay asin man kagawad elect Buboy Villanueva. Yan po sa Santo Domingo, digdi po sa Ciudad Can Irga. Yan sa Antipolo Old Nabua, kumusta po kamo? Si Pading Alex Celeste. Sa iyang pamilya, sinman ki Kagawad Lowell Lleno. Siyempre ki DILG Officer, Sir Elmer Pinulyo. Baka pati sa DILG guwaman pagbabago. Dakol po ang magiging pagbabago sa pagtukaw ni presumptive President elect Bongbong Marcos. Siyempre, ang iba dyan na mga sekretaryo o sekretarya kan man lain-lain na departamento kan sa tuyang gobyerno ang riribayan. So iba pwedeng itiner. Madepende po yan sa desisyon ka na chief executive. Kaday na magparaisip nin kung ano pa man ana sa tuyang mga kababayan. Nawarog ka ito ang nangyari. May orasyon sa eleksyon. May magic sa eleksyon. Dahil na kita magparabasol ta. Kada eleksyon arog man po kaya ang mga nangyayari gayod. Pwedeng gibuhon ta na sana. Maghinguan lambang saro. Magtrabaho bakong magpara-iristambay so iba dyan. Dahil magpara hinurugak. Dahil magparaasa sa gobyernong gayo. Kung anon pwedeng may tabang da sa gobyerno, tabangan ta. Pero kung dahil man kita tinatabangan kan gobyerno, maghinanakit kita, dumang kita ki dating Vice Governor Imelda Papin. Pakantahon ta na lang. Ngunyan, kung dai pakaya ang sobrang hinanakit ka na lambang Pilipino, dai kayahon ni dating Vice Governor Imelda Papin, magduma na lang kita sa mga negosyanteng in-check. Pwede man kitang magdulo. Karondang Aldrin Lee.
ta sigurado makukonsulohan ang sa indong buhay kung ano ni istorya sa indo ni Karundang Aldrin. Bene, naabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa lado technical si James Oco. Sa information si Aldrin Orlanda, ang masunod na alkalde kan Banuanin Balatan. Basta nakakuhanin bastanting bulawan dyan sa Banuan kan Balatan. Pwede na. Sa transmitter si Felix Lagrimasa Senman Jimmy Guanzon, ang masunod man na alkalde kan Banuanin Bao. Ako po si Philip Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pag-antabay.